Hello! Magandang araw po sa lahat at sa araw na po ito, ah, isi-share ko po sa inyo ang aking experience nung kasi nagkasakit ako, 'di ba? So isi-share ko lang po kung paano naging, ano po yung pinagdaanan ko sa aking pagkakasakit. Yung healthcare po na dito po sa Amerika. So, ayan po ang isi-share ko sa inyo. Ah, Welcome back po sa aking channel, Buhay Amerika with Ate D. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Anyway po, ito po yung nangyari. Diba nagkasakit ako last week? last week. Um, Nag-umpisa po yung sakit ko, nararamdaman ko po na parang ano ako, may sore throat. Ayan, nararamdaman ko po yan. Sunday night, last week. So, uminom ako ng Tylenol, Mucinex, ayan, ang mga first aid na ginawa ko. Tapos, um, yung kinabukasan, pumasok po ako kasi hindi, wala pa akong time na mag-call in sick. So, kinabukasan Monday, pumasok po ako kahit masama pakiramdam. Pero pagdating ko po sa trabaho, sabi ko doon sa supervisor ko, hindi ako tatagal kasi masama pakiramdam ko. So, mga bandang 2 o'clock in the afternoon, umuwi po ako. Tapos, kasi ang pasok ko po ay 7 to 7. So, hindi ko kaya. Sabi ko, uwi talaga ako. Kaya umuwi naman ako. Dumaan ako sa drugstore. Bumili ako ng pang-flu na may kasama ng fever, pain, yon. Tapos mga cough drop, yun pong binili ko ng mga gamot. Pagdating dito sa bahay, yun. Inom ko na, nagluto ako ng lugaw. Sa nakita niyo po sa previous video ko, nagluluto ako ng lugaw. So, iyan po. Tapos, siyempre, nagsiself-medicate medicate po ako dito sa bahay. Doon sa mga gamot na binili ko. Lumipas po yung araw, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nung Thursday po ng gabi, mayroon na po akong nag-chill na ako. Yung talagang wala pong epekto yung Tylenol, tapos yung ubo ko po, nare-relieve lang, pero parang hindi po gumagaling. So, yun. Tapos, nung kinabukasan Friday, nag-decide po ako na magpa-ER. Sabi ko, ay, puntaan na lang akong ER. Kasi, pero ang unang nasa isip ko ay pupunta akong urgent care. Kasi sa urgent care, madali sila, magaling. Yung bang pupunta ka lang doon sa clinic, para kagaya sa Pilipinas na pag may sakit tayo, di ba, didiretso tayo sa doctor's clinic, aanuhin tayo, gagamutin. Yun ganun dito, urgent care ang tawag. Ngayon, naisip ko na sa ER na lang mas maganda. Kasi doon sa ER, magpe-perform sila ng lahat ng test na kailangan mo. Sa urgent care, wala silang ganon. Hindi sila nagpo-blood work. Mayroong mga urgent care na nagpe-perform ng x-ray, yon o ano man. So, yun ang prepare ko. Sabi ko, sa urgent, ay sa ano na lang, sa ER na lang. So, pumunta ako ng ER. Sa ER naman, ah, inasikaso naman ako doon, no? Matagal lang kasi siyempre maglilinya ka. Ang daming linya nung pumunta ako ng ER kasi usong-uso ngayon ang trangkaso dito sa US. Tapos, naalarma talaga ako kasi yung mga sign ba ng valley fever, kasi dito sa Arizona ngayon, usong-uso din ang valley fever. Kaya sabi ko, Diyos ko, baka kako nagka-valley fever din ako. Ang valley fever po ay isang virus na makukuha nyo po sa outdoor activities. Halimbawa, mahilig kayo sa gardening. Kagaya ko, mahilig ako sa gardening. Diyan po natin nakukuha yung virus na galing sa soil, sa lupa, na inaano po natin yon, parang mai-inhale natin ba.
Kasi ano yan eh, sumasama sa hangin. So, parang ano siya, yung magaan na virus na sumasama sa hangin. Kaya, dun po ako na-alarma. Kasi siyempre, pagka day off ko o pagka wala akong trabaho, gardening talaga ako. So, sabi ko, nako, baka nakakuha ako ng valley fever. So, kaya nag-decide ako sa ER na lang. Pagdating sa ER, nag-check-in, ayun, hintay ka ng time mo, na siguro mga 20 or 35 minutes tinawag yung pangalan ko para kukunin yung vitals. So, yun, nakuha ang vitals. Tapos, ah, another 45 minutes, I believe, tinawag naman ako ng nurse, pinapasok na doon sa kwarto na doon na sila mag-check sa akin. Ngayon, doon sa kwarto, may pumasok na nurse na nag-check sa akin, nag-swab ng ilong ko. Iyon. Tapos tinest nila yon, inantay nila ng siguro mga 30 minutes again. Tapos, siguro another 45 minutes sa kwarto, doon sa gabi na po ako natapos eh. Doon sa kwarto, dumating yung doktor. Chinek yung lungs ko, yung chest ko, yan chinek. Tapos, ang sabi niya, ang initial finding niya is influenza. Kasi naririnig niya akong grabe ako magsinga, yung mag-blow ng nose, at saka mag-ubo. So, ang sabi niya, I guess you have influenza. Sabi ko, oh, okay, well, I'm here to, get some help. So, ang sabi naman niya, okay, wag kang pero for sure lang, mag-order ako ng x-ray. Yun, nag-order siya ng x-ray. Siguro mga 20 minutes later, may dumating sa kwarto, mag-x-ray sa akin. So, nag-x-ray. Ayun, pagkatapos nun, inantay ko ng siguro mga 2 oras bago dumating yung result kasi hindi kanila i-release, i-discharge kung hindi hindi pa okay yung mga test mo. Ngayon, yung nag-antay ako na baka mag-blood work sila, hindi nila ginawa yon. So, walang blood work sa akin. Yun lang ang swab at saka yung chest x-ray. So, ang na siguro mga another 1 hour, may nurse na pumunta sa akin. Ang sabi lilipat niya ako doon sa discharge room. So, malapit na doon. So, doon niya ako inilipat. Tapos, ang sinabi niya sa akin, naghihintay lang siya ng result ng x-ray. Nung dumating ng x-ray, yun, kinausap niya ako na ito, very clear lahat. Walang anumang nakita sa lungs mo, nothing, all is clear. So, yun o, ang diagnosis ng doktor is bronchitis. So, bronchitis ang sakit ko. Ngayon, niresetahan ako ng doktor ng gamot para sa ubo, isa lang. Walang antibiotic or CPAP or nothing. Just one medicine only. So, isa lang talaga. So, yun. Nagbayad na ako doon ng ang alam mo naman sa ospital, hindi ka kailangan mo talagang asikasuhin lahat. So, natapos na yon yung mga dapat ayusin. Discharge na ako, nag-sign ako ng paper, ng ganun, alam nyo na. Dito sa US kasi, everything is detailed. So, ayan o. Tapos nung kinabukasan Saturday, parang hindi pa rin ako magaling. Ngayon, siyempre Sunday ulit. Yun. Pasok ko naman yun. Kasi yung regular schedule ko is Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. 4 days. 7 to 7 yun. So, sabi ko, talagang hindi naman ako kasi sabi ko baka magaling na ako bukas, pagising ko, no? Naghuping ba? Tapos, yun, umano ako. Kinabukasan, kahit hindi pa talaga
parang feeling ko hindi pa talaga ako ready magtrabaho. Pero nagtrabaho ako, pumasok ako. Pero pagdating ko doon, sinabi ko ulit sa ano ko, sa supervisor, ay hindi ako tatagal kasi parang hindi pa talaga ako magaling. Grabe pa talaga ang ubo ko. So naririnig niya. Tsaka yung sa boses ko ba, hanggang ngayon nga medyo maano pang boses ko, pero magaling na ang pakiramdam ko. Tapos iyon, umuwi ako. Nung bago ako umalis sa trabaho, nag-search ako ng urgent care. Pumunta ako sa urgent care, dumaan ako doon. Nasikaso naman ako doon ng doktor. Ang sa urgent care, pagkatapos na-clear lang mga paperworks, mga ano, kung ano pa mga bla bla chucho doon, ano. So, ano na, pinasok ako sa kwarto, kinuha yung vitals, tapos maya-maya yung nurse bumalik, sabi sa akin, oh, i-ano kita ha, i-inhaler treatment. So, tinirit nila ako ng inhaler, yung albuterol na, yun, ilalagay mo sa, ano siya, may tube. May tube. Tapos, naku, doon sa usok, kasi pausok, di ba? Ang sarap. Umano agad, parang guminhawa. Guminhawa ang aking pakiramdam. Ang ubo ko, parang lumambot, umano. So, yun yung treatment ko doon. Tapos, niresitahan ako ng ah, tatlong gamot. Yung isa is like ah, pang antibacterial. Tapos yung isa sa ubo, syrup ang inano, ang niresita sa akin. Kasi mas maganda na yung syrup kasi nakakaano daw talaga yung parang directly sa system mo, hindi kagaya nun sa tablet o capsule na tutunawin pa ng tiyan natin or tutunawin pa ba sa tiyan natin bago mag-spread sa ating system. So, ang ano, madali. So, yun ang resita niya. Maganda din. Tapos, yung isa is, ah, parang antibacterial din siya na kailangan mong susundin yung oras talaga, babantayan mo. Yung unang-una, kahapon ko lang inumpisahan yung una, yung isa. Pero yung dalawa, yung cough syrup at saka yung antibacterial, ininom ko na yun right away ng pag-uwi ko dito nung Sunday. Tapos kahapon, Monday, iyon, inumpisan ko yung isa. Kasi yung instruction doon is take two before breakfast, one before, after lunch, one tablet after supper, tapos two tablet bedtime. So yun, kailangan mo talaga in hours. So sinunod ko yun, at saka tingnan nyo naman, gumaling na ako. Ah, congested pa rin ng konti, pero yung pakiramdam ba na may lakas na, yun, yun po. So, mag-comment po kayo below po yung mga experience nyo sa ano dito. Kailangan pala, kung anong experience nyo po between ER and uh, urgent care. Ayan po. So, sa akin lang, sinishare ko yung ano ko, yung experience ko, yung naranasan ko. Siguro sa ER, depende. Depende sa doktor na mag-aasikaso sa iyo. Yun siguro po ang sa akin lang. Sa isip ko lang yun na depende sa makukuha mong doktor sa ER. Kasi maraming doktor sa ER eh. So kung sino lang siguro at saka kung paano niya i-process ang paggamot. So iyon siguro. Kasi na-surprise talaga ako na walang blood work, walang ano, hindi ako binigyan ng antibiotic o antibacterial, ganon. Pero sa urgent care, binigyan ako ng treatment, binigyan ako ng antibacterial, saka yung tamang gamot sa ubo. Ayan po ang aking masishare. So, comment down below po kung ano din po yung mga experience nyo sa inyong healthcare dito sa Amerika. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nakapulutan niyo po ng aral ang aking sinishare po sa inyo.
ang aking buhay-buhay dito. Maraming salamat po. Always love yourself and be confident. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe with Buhay America with Ate D. Thank you so much. Babu, God bless.